day mga idol! Ako nga pala si Jessel M. Andasan from BSME 3D. So ngayon ang topic natin, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa AC and DC motor at AC-DC generator. So ano ba yung mga parts, paano sila nag-work, at kung ano yung principles na ginagamit nila. So next, ano ba yung AC and DC generator natin? So sabi dito, AC generator is a mechanical device that converts mechanical energy into AC electrical power. So, ano naman yung DC? DC generator is a mechanical device that converts mechanical energy into a DC electrical power. So, mapapansin nyo, they are both generators, so they are the same function. Parehas sila nagko-convert ng mechanical energy into electrical power. Ang pinagkaiba lang nila is yung current nilang ginagamit. So, yung isa is alternating current, yung isa naman is direct current. So, next slide. Ano ba yung mga parts naman ng generator? So, pasok tayo sa two main parts ng generator. So, sabi dito, yung two main parts ng generator is unang-una yung armature. So, ano ba yung armature nating tinatawag? So, sabi dito, an armature is used as an electric motor or generator. The armature is used to communicate between two magnetic fluxes. When the armature is used as an electrical motor due to relative motion between flux produced by the field windings and the flux produced by the armature windings, the EMF is induced. So, sinasabi dito yung armature, ito yung nakikita nyong umiikot-ikot na to. Ito yung tinatawag nating armature. So, sa pagitan niyan, meron siyang dalawang permanent magnets. So, lagi natin tatandaan yung nakikita natin yung ikot na to. Ito yung tinatawag nating armature. So, dito sa armature, dito nabubuo yung electric magnetic force. So, dahil sa umiikot siya, nagkakaroon ng electric magnetic force dito sa ating armature. So, next, ano pa yung isang main part is yung field poles na tinatawag. Ano ba yung field poles na tinatawag natin? So, sabi dito, poles in generators are responsible for creating magnetic flux, which is an essential requirements for inducing EMF in the armature windings of the generator. So, itong tinatawag nating field poles, itong dalawang permanent magnet, itong stationary magnet natin sa gilid. So, responsible sila para magkaroon ng magnetic flow dito sa ating tinatawag na armature, para makapag-produce itong armature natin ng electromagnetic field na tinatawag o electromagnetic force natin tinatawag. So, ano pa ba yung iba-ibang parts ng ating generator? So, i-define muna natin yon bago tayo pumunta sa ating working principle. So, meron tayong tinatawag na slip ring, split ring, and brushes. Ano ba yung tatlong importanteng mahalagang bagay na to? So, yung una, split ring. Split ring commutator. It is the rotating interface of the armature coil with the stationary circuit, where the split ring reverses the current at a given point to maintain the shaft torque in a magnetic field. So, itong split ring, ito yung ginagamit natin sa ating DC generator. So, bakit siya natin ginagamit? Para yung flow ng current niya, itong split ring kasi serve as a commutator. Yung commutator kasi, ibig sabihin, binabago niya yung change. Dahil sa commutator, yung flow ng current ay is a single direction lang. Laging single direction dahil sa split ring nating tinatawag. So, yun yung nagpapa-DC sa kanya. Although, alternating current yung dumadaloy dun sa ating armature, dahil sa ating splitting commutator, nagiging direct current na o DC, nagiging DC na yung ating current. Single direction na lang. So, meron yung split ring, may nakadikit dyan siyempre carbon brushes. They all, AC and DC generator, meron silang carbon brushes. So, ano ba yung carbon brushes sa DC? Kaya carbon brush is a sliding contact used to transmit electrical current from a static to a rotating part in a generator. Dahil yung carbon brushes natin, siya yung unang, paggaling sa load, unang dadaluyan ng ating current papunta sa ating split ring, pupunta naman sa ating armature. So, dito naman tayo sa AC. Ano ba yung AC? Slip rings. Ano ba yung, sa AC naman, meron siyang slip rings. Ano ba yung slip rings? Slip ring is a semicircle shaped electrochemical device used to rotate a coil in the generator. The main function of these slip rings is to transmit electric power into a coil, which is at rest, to make it move or particularly rotate it.
So, sinasabi dito, itong slip rings kasi nakakonect yan sa ating armature. So, dahil nakakonect siya sa armature, pag dumaloy na dun sa ating split rings yung current, nagsimula ng magkaroon ng load, iikot na yon. So, yun. So, sabi dito, at rest to make it move. So, yun. Pag may current na, electric power na, iikot ngayon yung armature natin, tapos magpuproduce yun ng EMF. So, meron din siyang tinatawag na carbon brushes. So, para sa AC naman, it is a device that conducts current between stationary wires and moving parts, ensuring spark-free commutation, most commonly called the rotating shock. So, ganun lang din yung purpose ng ating carbon brushes sa ating slip ring. Dinadaluyan lang din siya ng electrical current para mapumunta naman sa ating slip ring at magbigay ng rotation dun sa armature natin. So, magsimula ng rotation dun sa ating armature. So, punta naman tayo sa ating working principle ng AC generator. Simulan natin sa AC generator. Although, parehas lang naman ng working principle yung AC and DC generator. So, ipaliwanag pa rin natin yung sa AC. Sa AC generator, work on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. When the armature rotates between the magnetic poles upon an axis perpendicular to magnetic field, the flux linkage of the armature changes continuously. Due to this, EMF is induced in the armature. As a result, an electric current flows through the galvanometer and slip rings and brushes. So, para mas maintindihan natin tong sentence na to, kumuha ko ng GIF at saka picture para mas maintindihan natin. So, dito makikita natin yung ating magnetic, itong armature natin. Armature is, ito yung tinatawag nating slip rings, ito yung brushes, at ito yung tinatawag naman nating galvanometer. So, itong galvanometer serves as a load. Load natin siya sa ating generator. So, ayan, umiikot yung ating generator. So, dahil sa pag-ikot na yan, nakakapag-produce yan ng EMF. So, yung EMF na yan, yung napupunta dito sa ating armature. Tapos, itong dalawang field poles, yan yung nagkukos ng rotation para continuous na umikot yung ating armature. So, dahil yung itong ating armature ay tinatawag natin yan na electromagnet. So, pagka meron na siyang load, nagiging magnet na yan. Nagkakaroon din yan ng north and south na polarity. So, dahil doon, meron tayong tinatawag na attraction and repulsion, iikot ngayon yung armature natin. So, umiikot yan. Tuluyang umiikot yan. So, paano ba yung flow naman ng current natin sa ating AC? So, sabi sa accord, kasi ang ginagamit nating rule dito is Fleming right-hand rule. So, para malaman natin yung flow ng current pagdating natin sa AC generator, gamitin natin yung ating Fleming's right-hand rule. So, ano ba yung Fleming's right-hand rule? So, itong middle finger natin, ito yung nagsisimbolize sa flow ng current. So, pag itinapat mo siya sa AC generator, so, ganyan, makikita natin, mga kaibigan, ito yung, dito tayo magbabase sa ating middle finger, kung saan yung flow ng current. So, sabi ng aming teacher, ang flow naman ng current ay laging counterclockwise yan. Laging counterclockwise. Nag-iiba na lang yan ng labas ng current dahil nga sa tinatawag nating slip ring na to at brushes. So, itong slip, i-label natin itong punta tayo sa tinuturo ko sa araw. I-label natin ito ng A, B, C, D. So, ang flow ng current ay laging pa ganito. Laging pa ganyan. Counterclockwise na tinatawag. So, dito, kung halimbawa, yung AB kasi natin, itong AB, itong left side, nakakonect yung kanyang rings dito sa brush 1. Tapos, ito namang CD, nakakonect siya sa brush 2, slip ring 2, tsaka brush 2. Ito naman, S1. Pag andito pag lagi ang simula ng current is left to right. So, left to right pa ganun. So, pag napunta dito ngayon yung, halimbawa, dito galing. So, ganyan. So, dito yung AB and CD. So, saan ba nakakonect yung ating CD? So, dito lalabas, left to right. So, left to right pa ganun, no? So, halimbawa dito.
AB, CD. So, pasok yung current dito. Lalabas yung current dito sa AB. Papasok niya sa CD. Dahil since nga left to right, papasok yung current natin sa CD. Dito sa brushes na to, pupunta sa CD. Lalabas ng AB. Pupunta tapos magkakabaliktad, magiging CD naman dito. CD, lalabas sa AB. Dito naman ang daan ng AB nating tinatawag. So, ito yung AB. Ito. Pupunta naman siya doon. So, pag dito naman yung CD, AB, dito naman ang labas ng current. So, CD dito. So, CD, pagtatandaan natin, pag DC, BA, DC, BA, ang labas ng current natin is sa brush 1, tsaka sa slip ring 1. Pag dito naman sa CD, pag dito naman yung AB natin, ang labas ng current ay sa CD. So, asan CD natin? Dito nakakonect sa brush 2. So, tatandaan natin yon na ang rule na para ma-determine natin yung flow ng current sa ating generator, ang ginagamit dyan is Fleming's right hand rule. So, tatandaan natin yung Fleming's right hand rule. Itong ganitong symbol. So, nakikita nyo sa monitor, ganito yung symbol nung itong right hand rule natin, igaganito natin, ganitong formation. So, ulitin ko, middle finger is for the flow of current. Saan natin makikita, ma-determine yung flow ng current. So, lagi namang, ang current niyan is counterclockwise. So, pasok naman tayo ngayon sa DC generator. So, DC generator, a DC operates on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. According to Faraday's law, whenever a conductor is placed on a fluctuating magnetic field, or when a conductor is moved in a magnetic field, an EMF is induced in the conductor. So, halos iisa lang ng meaning. So, para mas maintindihan natin itong phrase na to na a DC generator operates on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction, papakita natin yung diagram. Tsaka natin ipapaliwanag ngayon yung pagtakbo ng DC generator. So, paano nga ba yon? So, nakikita nyo dito, ito yung tinatawag nating split ring. Diba yung kanina, yung sa ating tinatawag nating AC generator, buo to. Buo tong ring na to. Kaya yung flow ng current nya, tsaka yung dalawa yung rings nya na ginagamit. So, yung flow ng current nya is moving forward, moving backward. So, dito naman dahil sa split ring, so, di ba, mag-change ng polarity to. So, pag dumali yung, pag dumali ngayon yung electricity natin, imbis na bumalik siya, dahil meron diyang gap na tinatawag, nagre-reverse na ngayon yung direction. So, pag nag-reverse na yung direction, hindi na mababago yung flow ng current. Nasa iisang direction na lang yon. So, ganun yan natatandaan natin. Dahil dito sa split ring na to, sa gap na yon na tinatawag, yung flow ng current sa ating DC generator ay nagiging single direction. So, yun yung pinagkaiba lang nung AC at DC natin ha. Tatandaan natin yon mga kapatid. Yung slip ring, yung AC natin, is yung flow ng current niya is moving forward at bumabalik, moving. So, nagmumula sa left to right, tapos nagiging right to left. Dito naman is laging from negative to positive naman, lagi. So, magsisimula sa negative, papunta sa positive. So, laging ganoon ang direction natin sa DC. Nagsisimula sa negative, papunta sa positive. Dahil sa tinatawag nating split ring. Dahil sa gap na yan. Kaya nag-iiba ng ating flow ng current. So, yung working principle niya, ganun din, meron siyang field poles. So, kadalasan kasi sa AC pala, sa AC ang umiikot yung etong tinatawag nating magnetic poles. Etong field poles, yan yung umiikot sa AC generator nowadays. Bihira na lang yung kanina sa example natin na umiikot yung armature. So, sa DC, itong DC generator, ganito talaga to. Umiikot yung armature, tapos nakapaligid lang sa kanya yung field poles. Sa AC naman, umiikot yung ating tinatawag nating magnetic poles. So,
ano ba yung difference ng dalawa? So, una sa difference nila, yung sinasabi ko kanina, ang umiikot sa AC is yung magnetic poles. Sa DC naman, ang umiikot is yung tinatawag nating armature. So, lagi natin tatandaan yun ha. Tsaka, ang susunod na pagkakaiba naman nila, yung laging direct current, single direction, at yung siyempre sa AC, alternating current, yung flow ng current, it's either right to left, left to right. So, lagi natin tatandaan yon mga kapatid. So, ito, basahin muna natin to ano ba yung difference ng dalawa. So, alternating current, AC power is the standard electricity that comes out of the power outlet and is defined as a flow of charge that exhibits a periodic change in direction. Yun yung sinasabi natin nag-iiba ng direction. It's either right to left or left to right. So, dito naman tayo sa AC. Yung AC, ito naman yung tinatawag nating in AC generator, the armature is the stator and the field poles are the rotor. AC hub is slip ring. So, yun yung sinasabi natin kanina na yung AC sa AC generator, ang umiikot sa kanya o ang stator niya is yung armature. So, yung field post, yun yung ating rotor o yung umiikot sa kanya, yung magnet natin yung umiikot sa kanya. So, sa DC naman tayo pumunta. So, lagi natin tatandaan yun na yung flow sa AC, yung flow ng current, it's either moving forward or it's either moving backward. Tapos, yung stator sa kanya is yung armature. Tapos, yung umiikot sa kanya is yung magnetic poles. Tapos, meron siyang slip ring. So, yun yung tatandaan natin sa AC So, sa DC naman tayo. Direct current can come from multiple sources, including batteries, solar cells, fuel cells, and some modified alternators. The flow of charge is in single direction. So, yun yung sinasabi ko. Yung sa direct current, ang source ng energy niya is batteries. Batteries, solar cells, and some modified alternators. So, yun yung source of current niya. Sa batteries, dito naman ito yung sa mga outlets natin. So, sa DC, in DC generator, the armature is the rotor. And the field poles is the stator. DC have split ring commutator. So, yon, halatang-halata na yung difference nila. So, sa DC, lagi natin tatandaan, yung armature yung umiikot. Yung armature yung umiikot, yung loop na nakaganon, yung isang diretso, ganon. Basta yung nasa gitna, yun yung umiikot, yun yung tinatawag nating armature. Tapos yung mga magnet nila, permanent magnet na tinatawag, is yun yung kanilang stator. So, yun yung difference ng dalawa, tatandaan natin. Tapos yung flow ng current sa DC is single direction. Tapos meron siyang split ring. Sa kabila naman is slip ring. So, pasok naman tayo ngayon sa motor. Paliwanag naman natin yung working principle of a motor. So, sabi dito, an electric motor is an electrical machine that converts electrical energy into mechanical energy. Most electric motors operate through the interaction between the motor's magnetic field and electric current in a wire windings to generate force in the form of torque applied on the motor's shaft. So, sabi dito, yung electric motor daw natin is an electric machine. So, yung electric machine na yon ay pinapagana ng ating electricity. Tapos, papagana siya electricity, magpuproduce ngayon to ng mechanical work. So, kabaliktaran siya ng ating generator Yung generator natin, nagpuproduce ng electricity. Ito naman, mechanical work. So, ipakita pa natin yung next slide para mas maunawaan natin ano ba yung ating tinatawag na motor o paano ba siya gumagana. So, yung motor, meron din siyang stator. So, ano ba yung stator? Is the stationary components of electromagnetic circuits in motors. In different configuration, stators may act as field magnets that interact with the rotor to create motion or as armature that work with moving field coils on the rotor. So, rotor, siya naman yung the rotor is the moving component. Siya yung umiikot. An electromagnetic system in the electric motor, electric generator, or alternator, its rotation is due to the interaction between the windings and magnetic fields which produce a torque. Pag sinabi nating torque, yun yung force para umikot. So, pag mataas yung torque, mas mabilis yung ikot, ibig sabihin. So, meron commutator. So, pag commutator, yun yung sa AC.
ay sa DC generator, yung split ring. Commutators is to ensure that the current flowing through the rotor windings is always in the same direction. So wala yun, sa DC lang po yun mga kapatid ha. Tatandaan natin, yung commutator ay para lang sa DC. So ito, makikita natin yung rotor. So dito yung rotor, itong tinupoint na to, ito yung commutator natin. So this is an example of a DC motor. So ito yung stator natin, itong magnet. So tatandaan natin yan kasi sa DC ang umiikot is yung itong armature. Itong rotor ang umiikot. So yung field magnets nila, yun yung naka-stationary. So next, para mas maintindihan natin, i-define muna natin kung ano yung pagkakaiba nila. Ano ba yung pagkakaiba ng DC motors? Yung DC motors are powered from direct current such as batteries, DC power supplies, or an AC to DC power converter. So, sa AC naman, AC motors are powered from alternating current. So, yun yung powered by batteries. Sorry. Yung DC motors is the one that powered by batteries. Tapos ito naman, yung sa alternating current, yung available source sa bahay, yung sinasaksakan natin. So, sa DC motors are constructed with brushes and a commutator. Tapos dito naman, AC induction motors do not use brushes. So, walang brushes na ginagamit, tsaka commutator dito sa AC motors. Sa DC lang po yan mga kapatid, lagi natin tatandaan. The speed of DC motor is controlled by varying the armature windings current. So, sa DC motor, pagka hindi ganun kadami yung windings ng armature, mas mabagal lang yung ikot o nakokontrol natin. Nakokontrol natin yung pwede nating isinde, pwede nating patayin dito sa armature na to, sa DC motor. Dito naman sa AC motor, the speed of an AC motor is controlled varying the frequency, which is commonly done with adjustable frequency drive control. So, dito, kailangan mo pa ng adjustable frequency drive control para makontrol mo yung bilis nung ating AC motor. So, next tayo. So, ito yung basic construction naman nung ating DC motor. So, ano ba yung basic construction ng ating DC motor? So, a DC machine consists of two main components, stator and rotor. Stator is the stationary part, whereas rotor is the rotating part. Stator of DC machine consists of yoke, field, windings, interpoles, components, windings, brush, and cover. Rotor consists of armature, core, armature windings, commutator, and shaft. A level diagram of DC machine is shown below. So, ito yon. So, ito yung stator natin, itong mga magnet. Tapos, itong windings, yan yung copper. Copper windings natin yan. Kasi yung copper, kaya siya ginagamit. Good conductor of electricity yan. Tatandaan natin. Tapos, ito yung mga brushes. Ito yung commutator natin. Itong biyak na to. Itong bakal na to na may biyak sa gitna. Yun yung ating commutator. Para single direction lang yung flow ng ating current. So, paano ba gumagana yung ating motor? So, dito. So, sa DC motor muna tayo. So, sa DC motor, paano ba gumagana yung motor ng DC motor? So, halimbawa, itong umiikot na to. Halimbawa, meron siyang battery na nakakonect dyan. Dito sa, point ng aking arrow. So, makikita nyo dito yung pag-ikot ng ating armature. Itong armature natin na to is called an electromagnet. So, yung electromagnet, pagka meron na siyang battery o nakakonect na siya sa battery, magsisindi rin to. So, itong battery na, itong electromagnet, itong armature natin sisindi rin. So, magkakaroon din yan na, magiging magnet. Siyempre, pag magnet, magkakaroon siya ng north and south na pole. So, magkakaroon ngayon ng interaction dito sa ating permanent magnets na nasa gilid. So, iikot na yan. So, mapapansin nyo itong blue tsaka isang kulay pa na to. Mapapansin nyo, yung flow niya is single direction lang. Dahil nga yun sa hati na to, sa gitna. Siyempre, dahil sa hati na yon, pag napunta dun yung brushes, hindi siya nakadikit sa split ring, sa ring na to. So, yung direction ng magnet,
mag-iiba na. So, kaya yung flow ng current, napupunta pa rin sa single direction. Dahil sa commutator nating tinatawag na to. So, yun yung, ganyan lang nagpa-function yung ating motor. Continuous na ikot na ganyan. So, pagka mas madaming loop na to, mas maraming loop kang ginawang ganito sa armature, mas mabilis yung ikot ng motor mo dahil dadami. Kasi may tendency na pag napunta sa pagitan, pag pinatay mo, pag napunta sa pagitan ng dalawang ring na yan, dito sa gap na tinatawag, pag napunta dyan, may possible na ma-stuck. Kasi siyempre, hindi nakadikit yung mga brush natin. Kaya may possible na ma-stuck siya. So, kaya yung construction ng motor natin, madaming loop. Madaming loop yan ng armature. Maraming windings yan. Madaming loop. Para mas mabilis yung ikot, mas malaki yung mapuproduce, mas malakas yung torque, mas malaki yung napuproduce na torque, mas mabilis lalo yung ikot nating tinatawag. So, yun yung ating DC motor. So, hanggang doon na lang po mga kaibigan. Sana natuto kayo sa paano gumagana yung AC-DC motor and generator. So, lagi lang natin tatandaan na yung generator, para ma-determine natin yung current niya, ay gumagamit siya ng right-hand rule. So, tapos sa motor naman, gumagamit siya ng Fleming's left-hand rule para ma-determine natin yung ating current. So, hanggang dito na lang tayo mga kaibigan. Ako nga po pala ulit si Jezreel M. Andasan from BSME 3D. Bye-bye!